Kahit ano pa ang gawing palusot ng kasalukuyang gobyerno ngayon, ay tila hindi na mabubudol pa ang taong bayan. The damage has been done. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ang babalik sa iyo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng House Speaker of the House na si Martin Romualdez. Matapos lumabas ang mga kababalaghan na nangyayari di umano tungkol sa mga blank item ng BICAM report, ay tila hindi na nakapagpigil din ang senatorial-elect na si Senator Ping Lacson na magsalita na sa publiko at mukhang tila nanawagan na sa palasyo, hindi man pinangalanan. Ngunit datapwat tila na sa full sa katotohanan ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo ang balita, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga, mga kababayan, Senatorial-elect Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Di man pinangalanan, ngunit tila sa full sa katotohanan ang liderato ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez. Ayon pa sa nasabing balita online na inilabas ng Lokal Muna sa kanilang official FB page kamakailan lamang, and I quote, "Hindi man tahasang binanggit, tila tinutumbok ni Senator Ping Lacson si Speaker Martin Romualdez sa panawagan niyang gamitin ni Pangulong Marcos ang persuasive powers para linisin ang Kongreso gaya ng ginawa sa kanyang gabinete. Kung kaya ng Pangulo na humiling ng courtesy resignation mula sa cabinet, dapat kaya rin niyang pakilusin ang Kongreso para alisin ang pork barrel at budget insertion. Tutal, ito ang mga isyong matagal nang inuugnay sa liderato ni Romualdez. Higit sa hiling na courtesy resignation, maaari ring gamitin ng Pangulo ang kanyang persuasive powers sa Kongreso, lalo na ang mababang kapulungan upang maalis ang insertions at pork barrel sa nalalapit na congressional deliberation ng 2026 national budget." Unquote. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, si Martin Romualdez na ang palayasin pagka-speaker at palitan ng matino, hindi greedy, hindi magnanakaw sa pera ng taong bayan. Itong Speaker Romualdez ang dahilan. Lahat ng ito, dapat hindi na yan makaupo na speaker para matigil na ang korupsyon. Para sa pagbabago sa Kongreso na sobrang kurap, palitan si Romualdez. Siya ang dahilan kung bakit mga congressman nagkakagulo sa pera ng kaban ng bayan na sinusuhol niya. Nagkataon matakaw din mga congressman sa salapi. Ano kaya ang pinanghahawakan ni Tamba? At gano'n na lang umasta si Tamba, lalong-lalo na sa budget ng Pinas. Hanggat hindi napapalitan ng House Speaker, paulit-ulit ang magiging problema sa budget. End quote. Yan, sabi ni Marcos Jr., hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na magpapabuti ng inyong mga kinabukasan. Oh my God. OMG. Di nga totoo, kinabukasan ng mga Pilipino, di wow. Baka kinabukasan ng mga politiko. Iraulo. Bubudulin mo na naman kami. Naniniwala ako sa ating pagkakaisa. Pagkakaisa, wala ka lang nagmamahal sa'yo. Biro mo, trust ratings mo, 37. Pagkakaisa pa gusto mo, ha? Ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang. Sapat na pangarap daw. Ibig sabihin talagang yung pangarap mo lang yun. So pwedeng hindi matupad, pwedeng hindi. Hanap buhay. Hanap buhay nyo lang ang iniintindi nyo. Pagyaman nyo lang at pagpuno ng mga kwarta dyan sa mga bulsa nyo. Ito pa. Puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Wow! Tigilan mo kami. Tigilan mo kami sa kakupalan mo. Hindi lang kami naniniwala dyan. Bagong Pilipinas mo unlad. Nasa ating mga kamay. Ating daw. Di kasama daw tayo doon.
Paano nasa ating mga kamay? Una-una ikaw presidente, dapat ano yan, talagang ikaw mag-push para maibigay sa amin yan. Hindi yung nasa ating mga kamay. Mga dialogue nitong kupal na to. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Oh, si Jonel. May bago ka ng Jonel ngayon ha. Si Jokno na ha. Jokno. No, lapit ng lapit ng mga tandem nito ha. Ito, Dilawan. Kanina, ano yun, Pulangaw. Ito, Dilawan. Oo, di ko nga rin alam kung paano nanalo to bilang mga congressman, no? Etong mga to, pero number 1 yung ano nila. Etong Akbayan, tsaka yung ML Party List. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ng mga tao at binoto tong mga to. Hindi natin alam, baka talagang yung mga nawala kay Pastor na boto at yung kay Bongo ay baka dito napunta sa mga to. Lalanin natin ha, hindi pa tayo tapos doon sa 18 million na overvoting na nangyari. First time in history of the Philippines. So baka nandyan yan. So eto pa, may mas matindi pa dito. Eto. Iyan, eto malupit na tandem. Walang kapana-panalo. Laging talo. Siguro ito, si Risa Ontiveros, alam naman na natin na talagang pangarap niya na yan. Matagal niya ng pangarap na maging presidente. At ito naman si Trillanes, pangarap niya rin din talaga na maging vice president. Kung maaalala nyo, sinabi po na sa isang interview ni Pangulong Duterte na itong si Trillanes ay lumapit sa kanya bagong manggalay ito. So yan ay lumapit sa kanya para alukin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maging vice president ni Pangulong Duterte noong 2016 kung hindi ako nagkakamali. So yun, tinanggihan siya ni Pangulong Duterte dahil alam niya naman na ito ay isang sa Bisaya ay talawit. Mga tikalon lang, tikalon. Duwag, no? At walang talagang sasakit lang ang ulo. Talagang hindi niya deserve ang pagiging vice president. So tutusin nga lang yung senador niya, hindi niya rin deserve yun eh. Yung ano niya doon, yung kanyang pagiging senador. Wala naman nagawa yan. So tutusin, may video nga ako diyan, hindi ko pa nga nilalabas yung mga nanakaw niyan. Hindi ko pa nilalabas kasi wala rin naman, hindi na dapat, parang pinasikat ko lang lalo yan. Parang pinasikat ko lang si Trillanes pag ginawa ko pa yun. Ito naman si Risa Ontiveros, isa to sa mga umalipusta or ng bastos sa relihiyon na KOJC. Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment trial ay bahagi ng pampulitikang pag-uusig laban Yun sa naman kanya. talaga. Kasado na raw ang kanyang depensa at kahit wala siyang tiwala sa pagiging patas ng proseso, handa siyang lumaban. Sa gitna ng umiinit na usapin sa kanyang impeachment, nilinaw ni Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang bloodbath na una na niyang binanggit kaugnay ng magaganap na pagdilitis laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, maraming tao ang sinadyang hindi intindihin ang konteksto ng kanyang pahayag. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Ngayon naman talaga, kahit alam nyo, balibalik ta rin nyo yung paliwanag, kahit anong dahilan dyan nila na kesyo lumabag si Vice President sa human rights. Ano yung mga binibintang nila dyan? Katulad yung corruption daw, 125 million. Tangina, alam nyo, wala namang talagang problema dyan eh. Na impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung ibinibintang nila na confidential fund na 125 million yun nga no pesos, kung
ang masama kasi dito, lahat ng mga politiko may mga confidential fund din. Eh si Marcos Jr. nga confidential fund doon nasa 4 billion or 2 billion kung di ako nagkakamali. Yung mga congressman meron din sila. Yung mga senador meron din. 'Di ba? So bakit kay Vice President Sara Duterte lang yung inungkat? Bakit yung sa iba kay Pangulong Marcos hindi? Doon kami nagtataka eh. No, kung talagang gusto nyong pag-usapan yung impeachment, gusto nyong isulong, aba isulong nyo rin kay Marcos. Eh mas malaki nga yun eh. Dapat nga yun ang pagtunan nyo ng pansin kasi billion na yun. Eh kay Vice President Sara Duterte, million lang. Ang ganda ng tandem, si Ulupong tsaka si Ulapang. Oh, best, possibly tandem for 2028 presidential election. Si Franz Castro tsaka si di ko alam apelyido. Hindi ko alam pangalan nito eh. Pero alam ko attorney to etong si Espiritu. Si Espiritu, yan yung palaging humahamon kay Pangulong Duterte ng debate. Nadudurugin niya daw. At siya din yung nagsabi kay Pangulong Duterte na malapit na daw mamatay si PRRD. Oh, tingnan mo yung itsura yung edad nito siguro mga nasa 40. Siguro mga nasa 40 or 50. Samantalang si PRRD nasa 80 plus na pero halos mukha ka pang matanda dun sa isa. Ito yung panay laging galit na galit kay Pangulong Duterte. At syempre nandyan din si Franz Castro Lipad. Nakadalasan natin nakikita ng mga hating gabi sa mga bubong natin. Lalo kapag may mga buntis sa bahay nyo, yan, kadalasan nyo siyang makikita doon. Ginawang aswang. Yan yung mga tiga-bundok, no? Oo, yung mga bulubundukin na mga politiko na nasawi. Oo, hindi sila nakapasok bilang senador. Alam nyo, dito kay Franz Castro, medyo dito eh. Medyo, alam nyo, tawag dito, talagang pinangakuan to eh. Pinangakuan to ni Marcos na mananalo tong senador kaso hindi sila pinapasok. Mautak din si Marcos Jr. Alam nyo yung mga tumakbo katulad nila Abalos, yung nila Pacquiao. Eto, isa pa to, si Franz Castro, sila Brosas, yung mga grupo ng mga makakaliwa, pinangakuan niyan na talagang mananalo sila, no? Pero ang nangyari, kabaliktaran, hindi naman talagang ginamit lang silang may tuturing natin silang mga puppet. Mga puppet na talagang mga puppet na ginamit lamang ni Marcos Jr. At ito yung pinakamatindi sa lahat si Manang Saba. Si Manang Saba po, nakita natin ito daw, best possibly tandem for 2028 election. Si Jonel. May bago ka ng Jonel ngayon si Jokno na. Jokno. No, lapit ng mga tandem nito Ito, Dilawan. Kanina, Pulangaw. Ito, Dilawan. Di ko nga rin alam kung paano nanalo to bilang mga congressman, no? Etong mga to, pero number 1 yung nila. Etong Akbayan, tsaka yung ML Party List. Ewan ko kung anong pumasok sa utak ng mga tao at binoto tong mga to. Hindi natin alam, baka talagang yung mga nawala kay Pastor na boto at yung kay Bongo ay baka dito napunta sa mga to. Lalanin natin hindi pa tayo tapos doon sa 18 million na overvoting na nangyari. First time in history of the Philippines. So baka nandiyan yan. So eto pa, may mas matindi pa dito. Eto. Iyan, eto malupit na tandem. Walang kapana-panalo. Laging talo. Siguro ito, si Risa Ontiveros, alam naman na natin na talagang pangarap niya na yan. Matagal niya ng pangarap na maging presidente. At ito naman si Trillanes, pangarap niya rin din talaga na maging vice president. Kung maaalala nyo, sinabi po na sa isang interview ni Pangulong Duterte
na etong si Trillanes ay lumapit sa kanya bagong manggalait ito. So yan ay lumapit sa kanya para alukin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maging Vice President ni Pangulong Duterte noong 2016 kung hindi ako nagkakamali. So yun, tinanggihan siya ni Pangulong Duterte dahil alam niya naman na ito ay isang sa Bisaya ay talawit. O mga tikalon lang, tikalon. O duwag, no? At walang talagang sasakit lang ang ulo. Talagang hindi niya deserve ang pagiging Vice President. So tutusin nga lang yung senador niya, hindi niya rin deserve yun eh. Oo, yung ano niya doon, yung kanyang pagiging senador. Wala naman nagawa yan. Tutusin, may video nga ako diyan, hindi ko pa nga nilalabas yung mga nanakaw niyan. Hindi ko pa nilalabas kasi wala rin naman, hindi na dapat, parang pinasikat ko lang lalo yan. Parang pinasikat ko lang si Trillanes pag ginawa ko pa yun. Ito naman si Risa Ontiveros, isa to sa mga umalipusta or ng bastos sa relihiyon na KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo Siki Buloy. So isa to sa mga yan nga yung masakit diyan kasi kung maalala natin si Abalos, si Tory ngayon, at siya ay parang ginawa nilang achievement yung ginawa nilang panggigipit sa mga member ng KOJC nung KOJC Siege, no? So ngayon, asahan na natin itong si Risa Ann Libayrus. Talagang gagamitin niya yung pagkahuli kay Pastor at yung ginawa nila sa KOJC sa kanilang pangangampanya kasi ginawa ni Abalos eh. 'Di ba? Ang ginawa ni Abalos, so yan ang gagawin nila at isa rin yan sa nagpuputak ng bakit nga daw ina-stop ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. May isa pata dito, hindi ako nagkakamali. Wala na pala. Eto, pag-usapan na rin natin to, ha? Asan na to? Asan yung sinabi niya? Eto, ano ba to? Yan, sabi ni Marcos Jr., hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na magpapabuti ng inyong mga kinabukasan. Oh my God. OMG. Di nga totoo, kinabukasan ng mga Pilipino, di wow. Baka kinabukasan ng mga politiko. Tira ulo. Bubudulin mo na naman kami. Naniniwala ako sa ating pagkakaisa. Pagkakaisa, wala ka lang nagmamahal sa'yo. Biro mo, trust ratings mo, 37. Pagkakaisa pa gusto mo, ha? Ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasan. Sapat na pangarap daw. Ibig sabihin talagang yung pangarap mo lang yun. So pwedeng hindi matupad, pwedeng hindi. Hanap buhay. Hanap buhay nyo lang ang iniintindi nyo. Pagyaman nyo lang at pagpuno ng mga kwarta dyan sa mga bulsa nyo. Ito pa. Puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Wow! Tigilan mo kami. Tigilan mo kami sa kakupalan mo. Di lang kami naniniwala dyan. Bagong Pilipinas mo. Nasa ating mga kamay. Ating daw. Di kasama daw tayo doon. Paano nasa ating mga kamay? Una ikaw presidente, dapat talagang ikaw mag-push para maibigay sa amin yan. Hindi yung nasa ating mga kamay. Mga dialogue nitong kupal na to. Ano ba yung unang papanoorin natin? Ano ba? Dito? Dito tayo. Tingnan natin, ha? Eto. Eto muna. Pagtsagaan muna natin tong pahayag ni Speaker Martin Romualdez.
Pasok, Martin! Matapos matikusin ang pag-urong ni Senate President Chis Escudero ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na respetuhin na lang daw ang desisyong ito. Wow! Pero may mga naniniwalang paglabag umano ang pagkaantala sa konstitusyon. Wow, nagpawa-effect ka na naman. Respetuhin, anak ng teteng, nagmula nga sa inyo ang unang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, respetuhin na ba? Ang galing. Ang galing mo, Tamba, ha? Alam mo talaga, tama yung sinabi ko. No, tama talaga yung sinabi ko na makakabuo, napakaganda ng tandem ni Marcos Jr. at itong pinsan niya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit magandang tandem? Biruin niyo, si Marcos Jr. ang galing gumawa ng mga, alam mo yun, mga script. Ito naman si Tambaluslos, ang galing umakting. Biruin niya, ang gandang tandem nun, magaling na direktor, tapos magaling na artista. Naku, palakpakan yan. Matuloy natin. Amoy shawarma yung hininga ko, hay. Nakatutok si Jonathan Anda. May I invite everyone Para kay House to Speaker come up Martin front, Romualdez, sir, and dapat respetuhin ang desisyon ni Senate President Chis Escudero at ng Senado patungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin ni Senate President Jesus Escudero is pretty straightforward. Escudeso. Yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero ang pagsisimula ng impeachment proceedings ng ilang araw para daw unahin ang pagpapasa ng mga hakbang at panukala na nakapaloob sa legislative agenda ng administrasyon. Si Representative-elect Leila de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado sa press conference kanina ni Senate President Chis Oh, yan na, nagkakadismayado na sila. Si Saba Queen, oo. Escudero. Akala ko yung para ba Akala ko ikaw ay akin. Ay, sorry. Napakanta tuloy ako kay Laila eh. akala ko yung para bang anuhin na niya, alisin na niya Oo. yung mga agam-agam Aba. tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o Aba. hindi. He Aba. could have been more categorical that in so far as the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. Ano pa rin, medyo iffy pa rin, right? Kasi Alam nyo, may napanaginipan ako dito kay Laila de Lima. Hindi totoo, may nanaginip talaga ako dito. Ikaw ba naman, pag nakita mo yan, di ko ba mananaginip dyan? Alam mo ba, itong panaginip ko kay Laila, itong si Laila de Lima ay iniwan na pala ng kanyang pamilya. Panaginip lang naman yan. Pwedeng magkatotoo, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Panaginip nga ni, oh. Diba? Oo, kaya medyo nakakaawa din to eh. Si Laila. Kaya itong pag ano daw talagang nilayasan to. Kaya itong pagkapanalo niya bilang congressman, eh medyo sa kanya kasi, yan na lang din talaga ang magiging hanap buhay. Yan naman talaga hanap buhay ng mga politiko, naku po. Pag pumasok sa pagiging politiko, sabi ko nga sa inyo, hindi naman din lahat kasi nandiyan ng mga Duterte na talagang ginagampanan nila ang kanilang trabaho. So kaya nga namin sila nagustuhan eh. Kaso dito kay Laila de Lima nga, talagang alam niyo yun, matatawag na talagang pinagsukluban ng sama ng pangyayari kasi masama yun ha, talikuran ka ng pamilya mo, iwang ka ng mga anak mo. Kasi di siguro baka dahil dun sa mga issue niya at sa yan nga, deserve mo yan pal ko. Pero panaginip lamang yun ha. pa rin nakakasiguro. Everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all.
Tingin ni De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala ng impeachment proceedings. Aba, That's always been my position. ang ina kapag sorry sa mura. kapag hindi nasunod ang gusto nyo, nalalaman nyo yung usapang konstitusyon. Pero kapag gumawa kayo ng hakbang laban sa mga Duterte na alam naman ng buong Pilipinas nalabag yun sa batas ng bansa natin at sa konstitusyon, hindi nyo pinapansin. Pero pag ganito, labag sa konstitusyon, tangina nyo, hindi nyo nga nirespeto yung konstitusyon. Yung pagdala nyo lang kay Pangulong Duterte, yung pag-impeach nyo lang kay Vice President Sara Duterte, labag yan sa konstitusyon. Sa konstitusyon. Tapos ngayon, naririnig namin sa bunganga nyo, ganyan, mga ulul. That is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Ang abogado naman ng ikatlong impeachment complaint, hindi pa masabi kung anong gagawin nila sakaling hindi matuloy ang impeachment trial. It must happen. It is unthinkable Obo. constitutionally. Obo. From a perspective of a student of Constitution, it is unthinkable for the Senate not to proceed with the impeachments of the impeached official in the person of the Vice President of the Republic of the Philippines. Tantado, wala akong maintindihan sa sinabi mo. English ka ng English. Wala akong maintindihan siya sabi mo, English kasi. So, hindi, alam nyo na halatado na na talagang kinakabahan sila. Kinakabahan sila sa mga mangyayari dahil anak ng teteng, sabi nila, okay na eh. Kaya ang ano kasi dito, yun nga, ito nga yung sinasabi ko na talagang ginawa silang puppet ni Marcos. Ngayon, bigla silang binagsak lahat. Pero sana yung kay about kay Cheese mamaya pag-usapan natin yan. Dito naman tayo sa sagot, device. Mamaya na Sir Jade. Mamaya, alam kong gwapo ka, oo. Pero mamaya na, antay mo pagsalitain na kita. Vice President sa impeachment trial laban sa kanya sa isang cross ano bang nakalagay? Wait lang crucifixion versus Sara matagal nang handa. So ito, panoorin po natin. Ako po, ito mahirap talaga. Ito yung isa sa mga kinakatakutan ng mga bangagers dyan. Yung mga ganitong mga ganyang salitaan ni Vice President Sara Duterte, naku po, kinakabahan sila sa mga ganyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya tingnan mo, puro paawa epic ngayon sila Marcos at si Tambaluslos. Tuloy. Dininaw po ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na pahayag niyang bloodbath kaugnay naman po ng impeachment trial laban sa kanya. Gate niya, isang political persecution at crucifixion laban sa kanya ang impeachment. Naritong balita ni Anton Cero. Pasok, Anton! Binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment trial ay bahagi ng pampulitikang pag-uusig laban sa kanya. Talaga. Kasado na raw ang kanyang depensa at kahit wala siyang tiwala sa pagiging patas ng proseso, handa siyang lumaban. Sa gitna ng umiinit na usapin sa kanyang impeachment, nilinaw ni Vice President Sara Duterte kung ano ang ibig niyang sabihin sa salitang bloodbath na una na niyang binanggit kaugnay ng magaganap na pagdilitis laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, maraming tao ang sinadyang hindi intindihin ang konteksto ng kanyang pahayag. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me after I resigned from the cabinet. And if it's a persecution, it's some sort of crucifixion against me. Ngayon naman talaga, kahit alam nyo, balibalik ta rin nyo yung paliwanag, kahit anong dahilan dyan nila na kesyo lumabag si Vice President sa human rights. Ano yung mga binibintang nila dyan? Yung corruption daw, 125 million. Tangina, alam nyo, wala namang talagang problema dyan eh. Na impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung ibinibintang nila na confidential fund na 125 million yun nga pesos. Kung ang masama kasi dito,
lahat ng mga politiko may mga confidential fund din. Eh si Marcos Jr. nga confidential fund doon nasa 4 billion or 2 billion kung di ako nagkakamali. Yung mga congressman meron din sila. Yung mga senador meron din. 'Di ba? So bakit kay Vice President Sara Duterte lang yung inungkat? Bakit yung sa iba kay Pangulong Marcos hindi? Doon kami nagtataka. No, kung talagang gusto nyong pag-usapan yung impeachment, gusto nyong isulong, isulong nyo rin kay Marcos. Mas malaki nga yun Dapat nga yun ang pagtunan nyo ng pansin kasi billion na yun. Kay Vice President Sara Duterte, million lang. Ang masama pa dyan, yung confidential fund na yan, ni Vice President Sara Duterte, ginagamit niya para sa mga makakaliwa. Na para hindi mapasok or kung ano yung mga susunod na hakbang ng mga makakaliwa. Diba? So, ibig sabihin good purpose pa rin para pa rin sa mga Pilipino yung ginagawa ni Vice President Sara Duterte. O Speaker Martin Romualdez. Katulad nung tinanong sa kanya ni Ka Eric at ni Doc Lorraine Badoy na worth of 500 billion. Ang dami kasi nga kaya namin talaga pinupush na protektahan at ipaglaban ng mga Duterte kasi sobra yung ginagawa sa kanila. Una-una, ang daming pwedeng kaharapin. Kung may impeach si Vice President Sara Duterte, dapat mas deserve na mauna ni Marcos Jr. Di ba? Biruin mo yung ginawa pa lang sa kay OJC, na yun talagang impeachable na yun. Paglabag yun sa human right. At biruin mo nung panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, walang gumawa niyan. Si Marcos lang ang gumawa ng ganyan sa Pilipinas. Kaya dapat kung gusto nyong i-impeach si Vice President Sara Duterte, unahin nyo si Marcos. Anuin nyo rin yung mga kabulastugan or yung mga pondo na dumadaan sa Office of the President. Hindi lang sa Office of the Vice President para patas, di ba? Diba? And so, when there's a crucifixion, there's blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. So, I'm just sad that many people refuse to understand the context wherein I give statements. Sabi ni Vivi Sara, matagal na siyang naghanda para sa impeachment trial at hindi lamang sa legal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at physical. Naku po, delikado kayo dyan. Kaya pala nagpapa-away-pek ang loko. Kaya pala parang gusto makipagbati. Oo, talagang kinalampag ni Vice President Sara Duterte ang kaduwagan ni Marcos Jr. Ba't dito nasa alas 2 na ng madaling araw at lumilipad ka na. Pagpa-interview, ano kayo sasabihin nito? Panoorin ba natin sasabihin nito? Wala namang kwenta sasabihin itong halin na to. Sige, panoorin natin, pagtsagaan natin. Bakit nandiyan si Jackie Chan sa likod niya? Ay, hindi pala si Jackie Chan yun. Mula pa umano noong Nobyembre 2023, nang unang lumutang issue mula kay dating Representative Franz Castro, ay sinimulan na niyang ihanda ang kanyang sarili. Aniya, matagal nang handa ang kanyang depensa upang sagutin ang mga akusasyon at tiyaking hindi maapakan ang kanyang karapatan sa proseso. From the defense, the people can expect that they will do their utmost, their best in protecting the rights, my rights as an accused in an impeachment trial, and they will do their utmost as well to answer the allegations, the accusations. They have prepared for this since 2023. Nako. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi niya inaasahang magiging patas ang impeachment proceedings na ayon sa kanya ay puno ng bahid ng politika mula pa noong simula. Ibinunyag niyang ginamit ang budget hearing para umano manguha ng ebidensya laban sa kanya. At nang mabigo, agad na naglunsad ng investigasyon sa confidential funds kung saan ang tanging inimbitahan ay ang kanyang tanggapan. As we heard former Congresswoman Kimbo say, let's stick to our plan. So there was already a plan of fishing evidence from
from that budget hearing. When they failed to get evidence from the budget hearing, they proceeded to investigation in aid of legislation about confidential funds, and yet it was only the Office of the Vice President that was invited to that hearing in aid of legislation, and no other department was invited to speak about confidential funds. Talagang kaya pala talaga. Alam nyo yung mga ganitong salitaan ni Vice President Sara Duterte, talagang may tulog si Marcos dito. Hindi totoo, talagang ito yung isa sa mga kinakatakutan nila. Tingnan mo yung iba, nagngangawa na ngayon na pamadaliin na yung impeachment. Kasi pag ito talaga, kagaya ng sinabi ni Manong Ted, pag etong si Vice President Sara Duterte makabangon to sa impeachment na to, ay paktay kayo lahat. Oo, talagang may pagkakalagyan tong mga to. Ano na yan, sila Torre. Nako po. Si Marcos. Nako po. Si Martin Romualdez. Nako po. Kaya nga tingnan mo ngayon kung mapapansin mo sila talagang nagugulantang. At kagaya nga nung panaginip ko kamakailan lang, eto na naman. Na talagang nagkakasisihan na. Nagkakasisihan na at parang meron nangyayaring gulo diyan sa loob ng samahan ng mga demonyo. Oo, pero soon malalaman din natin yan. At eto pa, request ko din, napakaganda rin na ilabas na. Sabagay, mahaba pa naman Alam nyo, sa tutusin, kaya ng sinabi ko, mahaba pa ang 2028. So may ilang taon pa. So kung usapang impeachment kay Marcos Jr., medyo malabo tayo dun kasi nasa kapangyarihan. Sila ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaso ang problema, nasa kay Vice President Sara Duterte yung alas. Na talagang ngayon yung kinakatakutan din nila. Alam nyo, kagaya nga niyan kapag may nilalabas or pag may inilabas si Vice President Sara Duterte na mga ebidensya, lalo na yung mga video mapatungkol kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos at lalong-lalo na kay Marcos Jr. Ay alam naman natin na paano yan sasabihin nila, AI na naman yan. Oo, naman yan lagi nilang katwiran, AI lang yan. Oo, so yun pa yung mga kakaabangan natin. Talagang matagal na rin natin, kahit ikaw na nanonood ngayon. Alam ko na inaantay mo rin yung mga video at mga iba pang ebidensya na hawak ng mga Duterte laban sa administrasyong Marcos. Baka may mga pa nga dyan. Eto may clue ako, bibigyan ko kayo ng isang blind item. May isang senador na kinakaayawan din pero nakapasok siya. May isang senador na talagang alam yun, involved sa mga karumal-dumal na gawain dito sa loob ng aula ni Satanista. Oo, alam nyo ba yon? Pero soon, malalaman nyo rin kung sinong senador. Bago. Hindi pala, luma na tumakbo at nanalo. Sige, basta kasama siya. Kaya etong taong to, kaya hindi to binitawan ni Marcos Jr. Kasi nga marami din tong alam na mga kabulastugan na nangyayari dyan sa loob ng hawla ng mga satanas. So tuloy natin. Binatikos ni Vice President Duterte ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa confidential funds ng OVP. Ayon sa kanya, malinaw na may pattern na panggigipit at paninira laban sa kanya. And what they did there was harass, threaten our staff from the office of the Vice President. So you can see the pattern here. And then when they failed to get evidence from that investigation in aid of legislation Kuno, they proceeded to just file the articles of impeachment, from which we can see that there were 3 articles of impeachment that was filed wherein they did not follow the procedure. Question din ni VP Sara kung tunay bang nabasa ng mga kongresista ang pumirma ng nilalaman ng impeachment complaint na halos sabay-sabay umanong nalagdaan.
Bagamat Hindi. 'Di ba may ano nga, may isang congressman na sabi na kaya ako pumirma sa impeachment sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kasi gusto ko siyang iligtas. At tatandaan niyo yung congressman na yun. Nalalo kaya yun? Wala na akong balita at nakalimutan ko na rin yung pangalan nun eh. Sobrang tawang-tawa ako dun dahil sabi ko, anak ng teteng, ano ka? Tawag dito, pumirma ka? Uy, ano yun? Tayo makancel. Pumirma ka, no? Pumirma ka ng impeachment kay Vice President dahil gusto mo siya iligtas. Kalokohan yun, ha? Ewan ko, ha? Kung sino yun, nakalimutan ko na eh. Nagloko na naman yung ating mga epics, no? So yun, tuloy mo natin to. at nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara, iginiit ng Vice Presidente na hindi personal ang usapin. As I said yesterday, our personal feelings and our personal problems are not important at this point. What is important at this point? What are the things that are important at this point is our country, the issues that we face, and of course our kababayan, ang taong bayan, the Philippines, but the Filipinos abroad as well. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yan ang liwanag niya, no. So yun naman talaga, kahit balik rin niyo yung ano na yun, talagang ganun at ganun talaga. At albuti nga kamo, hindi alam niyo medyo sa totoo lang medyo late yung hakbang ni Vice President Sara Duterte. Maganda sana, no. Wala pang impeachment at hindi pa lumalabas na nagkakatampuhan sila or medyo may nangyari ng iringan sa panig ni Vice President Sara Duterte at ni Marcos Jr., no. Maganda sana kung ganun. Kaso nga lang tawag dito, ang kaso nga lang, ba't napindot yun? Napindot ko rito. Kaso nga lang medyo late si Vice President Sara Duterte. Pero alam naman natin So eto na nga yung kinakatakutan ng palasyo. Talagang nanginginig na sila dito dahil dito kay Chess Escudero. Pasok! Hindi, dahil tapos na ang kanilang otoridad at otorisasyon mula sa 19th Congress. Hindi tulad ng Senado na semi-continuing body pang may sasabi. Ang Kongreso nagtatapos ito pagdating ng June 30. At anumang otoridad na binigay, authorization na binigay sa kanila, magwawakas na rin yan ng June 30. Ang private prosecutors, kung may kukunin sila, ganoon din. Hindi rin pwedeng lumampas ng June 30 dahil kung yung principal na nagbigay sa kanila ng authority by an agent, wala na rin dapat yun. Sir, so yung proposed timetable nyo dati, sira na yun by June 30? Sira na yun by June. Aling proposed timetable? Yung dati mong pre-trial dapat. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan nang nakakalipas. Maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa rules of court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magre-reklamo at magre-reklamo mula sa isa o sa kabilang panig. Citing... Ngayon, ang dami na nga nagre-reklamo. Isa na dyan si Liz, si Raisa. Raisa, quote-unquote, changing the rules in the middle of the game. Pero wala nang pre-trial starting June 30. Tama ba? Kasi nga, wala nang kinatawan mula sa kanila. So, ang pinaka pwede namin may padala, which is under the rules, bibigyan namin sila ng puwang na magsumite ng written interrogatories, which is part of pre-trial. Ibig sabihin nun, tatanungin na nila lahat ng gusto nilang tanungin mula sa kabilang panig.
Sasagutin ng kabilang panig, magtatanong din yung kabilang panig, sasagot din, hanggang doon na lang yun. Kung sasagutin nila, dahil pwede nilang piliing wag sagutin at wag pansinin yung written interrogatories na ipapadala ng magkabilang panig. And then the written interrogatories will be used during the trial proper? Yes, kung anong admissions man ang ginawa doon, magagamit yon ng magkabilang panig pagdating ng paglilitis. SP, since move na ng June 11, Yes, Nympha. yes, yung reading ng articles of impeachment, sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag... Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Tama, oh. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Kaso gusto ng mga kupal, yung mga ano dyan, kahit na wala ng session, tuloy pa rin yung impeachment. Yun yung gusto nila. Lalong-lalo na yung mga makakaliwa at yung mga, yan nga, to, ni Anli Virus, no? Oo, nangawa na naman sa social media. Ewan ko ano yung ginagawa nila sa social media at ewan ko ba rito. Di alam nyo, eto kasing taon to kaya nag-iingay ito. Kasi nga tatakbong presidente. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimikay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya
sa bansang Pilipinas. Haba. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, yan, oh. Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.